Nika, CPA. Dito sa channel na 'to, hindi tayo yung typical na boring lecture, gagamitin natin ng hacks at step-by-step methods para mas madaling maintindihan ng accounting. Alam kong iba-iba tayo ng style sa pag-intindi, pero ito yung paraan ko na sana makatulong sa'yo para mas ma-enjoy mo ang learning journey mo. So welcome back to episode 8 na Accounting Hack Series. Kung IBM student ka, for sure nakita mo na 'to sa exam. May journal entries, tapos yung tanong mo is post to the ledger. Okay, so dito kadalasan nababawasan ng points, not because mahirap siya, pero dahil magulo sa isip. Today, I'll show you the easiest and safest way to post to the ledger. Okay, so ano ba yung posting to the ledger? So simple lang siya. Kinokopya mo lang yung journal entry papunta sa T accounts, okay? Yung journal, ito yung detailed story. Yung ledger naman kasi is yung journal, andun lahat ng mga transactions mo. Okay, yung ledger naman naka-summarize na siya per account. Okay, so wala siyang bagong math, wala siyang decisions or anything. You just have to follow the journal entry lang. Okay, so you have to make sure na tama yung journal entry mo. So, golden rule sa posting, yung debit stays debit, yung credit stays credit. So, never mo siya dapat pinapagbaliktad. If debit siya sa journal entry mo, then debit din dapat siya sa ledger. So, you have to make sure na tama yung journal entry. Okay? So, let's try a typical ABM example problem. So, kunyari, say, owner invested 20,000 cash and yung journal entry mo dito is debit cash for 20,000, credit capital for 20,000. And pangalawang transaction mo, nagbayad daw siya ng rent, 5,000. So, magti-debit ka ng rent expense, 5,000. And magka-credit ka ng cash, 5,000. Okay? So, number three transaction is nakapag-earn ka daw ng 8,000 cash from services. So, dahil na-earn mo na siya, na-receive mo na siya, debit ka ng cash, 8,000 and credit ka ng service revenue, 8,000. So, i-apply natin dito yung mga steps natin, okay? Identify muna natin yung mga accounts na ginamit. Ano ba yung mga yon? Cash, capital, rent expense, and service revenue. Okay? Then step 2, create ka ng T account. So basically gawa ka lang ng malaking T. T account for cash, then gawa ka ng T account for capital, T account for rent expense, and T account for service revenue. So, basically, kung ilan yung accounts mo, ganun din karami yung T accounts mo. Okay? So, hindi pwedeng isa, tapos same, dapat andun silang dalawa. Hindi sila pwedeng maghati dun sa isang T account. Okay? Isang account, isang T account lang. Okay? So, don't be lazy. Mag-drawing ka lang ng T dyan. 'Di ba, nakagawa ka na ng T accounts. So, pagkatapos nun, i-summarize natin lahat ng cash or kung ano mga accounts na ginagawa mo dun sa T account. So, start natin ng cash. So, asan ba yung mga cash dito? Sa number one na transaction natin, we have this debit to cash, 20,000. So, ilalagay mo rin siya dito as debit to 20,000. Okay? Next transaction, meron tayo ditong naka-credit na 5,000. So, ilalagay mo rin siya as credit sa T account for 5,000. Then, sa third transaction, we also have a debit to cash, 8,000. So, pupunta mo siya sa T account, 8,000 din doon. Okay? So, this is the summarized T accounts. Now, you have to do that for capital. See, we have the capital of credit, 20,000. And lalagyan mo rin siya sa T account, 20,000 din. For rent expense naman, since we have debit dito, 5,000. Then sa T account, ilalagay mo rin siya as debit, 5,000. As well as during service revenue, we have this 8,000 naka-credit siya. Of course, sa T account naka-credit din dapat siya. Okay? So as you can see, dito na summarize ko na here yung T accounts. Okay? Tsaka yung mga karga niya. Now, as you can see, every transaction, kailangan nagba-balance siya. So, yung 20,000 na cash dito, ito yung kabangga niya na 20,000 na capital. At the same time, yung cash dito na credit, ito yung kabangga niya na debit, yung rent expense na 5,000. Okay, so kapag gumagawa kayo ng ganyan, you have to be mindful na kailangan bangga pa rin and balance yung mga accounts ninyo. Okay? So, yung cash dito, 8,000, na debit siya. So, ano yung credit niya? Andito sa service revenue.
Okay? Ano ba yung mga common mistakes natin to avoid sa exam? First is pinagpapalit-palit yung debit at credit, hindi yun puwede. So, kung ano yung nasa journal entry, yun din yung nandun sa may T account, okay? Sa isang account lang pinost. So, sabi ko nga kanina, hindi puwedeng mag-share yung dalawang account sa isang T account, okay? Hindi mahirap gumawa ng T account. Mag-drawing ka lang diyan ng malaking T. So, kailangan kung gaano man karami yung account diyan, gano'n din kadami yung T account mo, okay? And isa pang mali is hindi ka nag-total. So, for example, dito is we have multiple transactions sa cash dahil ang normal balance ng cash is debit, kailangan mong i-minus yung credit side niya. So, 28,000 minus 5,000, 23,000 lang dapat ang total, yung cash balance natin for this portion. So, hindi siya 28, hindi rin siya 5K kundi 23,000. Then, walang balance indicated. So, as you can see, alam mo naman na kapag sa EBM, 'di ba, we have this rule na kailangan double double roll natin yung mga balances. So, ito, yung final balance niya, 23,000, kailangan naka-double roll siya. At the same time, for capital, dahil wala na siyang other transaction for that particular T account, 20,000 lalagay natin sa pinakadulo. And of course, you have to be mindful na ilagay yung final balances niya dun sa normal side, normal balances. Ibig sabihin kapag cash, ang normal balance niya is debit side, ilalagay mo siya sa debit side. At as well as yung capital, credit siya, and yung service revenue, credit din siya. Then ilalagay mo siya doon. Okay? Then, quick exercise lang. Pause and try. You have to pause this video and try to make a two T accounts for this one. Okay, so if nakuha mo 'to, gumawa ka ng T account under supplies and gumawa ka ng T account for cash and dinebit mo siya ng 3,000 for supplies and nag-credit ka ng 3,000 for cash, then perfect. Ang perfect mo. So let's recap. So, posting is equal to copying journal entries, okay? Yung debit stays debit, credit stays credit, okay? So, you always have to use T accounts, okay? Huwag kang magtitipid ng T accounts. Then, you have to total and balance each account. Okay, so for the next video, pag-uusapan natin yung trial balance at bakit palaging need na mag-equal siya. Okay, so if you're ready for that, click this video.